Ready na po kayo? Disclaimer lang po, ako po ay galing po sa simbahan kung saan yung mga diyan ka lang. Disclaimer lang po, ako po ay galing sa simbahan kung saan ang mga tao po ay reactive or responsive. Meron po kaming nanay sa church. Mas maganda pa yung feedback niya sa sermon kaysa sinasabi ng pastor. Kaya sinabi ng pastor, God is good. Biglang masasabi yung nanay namin, God is good today, God is good tomorrow, He's gonna be good yesterday, He's gonna be good in the future. Ganun yung mga isang nanay sa church namin. Yung nanay namin doon, talagang responsive siya kapag may nagtuturong pastor. Kaya naman, make me feel at home. If you wanna say amen, shout amen. Baka pwede naman kayo maging responsive kahit kung paano kasi nakilala ko kayo bilang mahirap i-please ng mga tao. Kaya naman ngayong umaga, make me feel at home, be responsive mga kapatid. Okay lang po ba yun? Okay lang po yun? Sige po. Tayo po ay tumako ng salita ng Diyos. Kung meron po kayo mga Bible, samahan niyo po ako sa Luke chapter 10 verse 25. Pero bago po natin ito basahin, gusto ko lang po sabihin that yung Bible po na meron tayo, it's a story. It's a narrative. Okay? Narrative, ibig sabihin po, storya. And sa story, meron main character. And if you wanna look at the main character, look for the main character. Sasensya na po, medyo masakit na lalaman na to. If you wanna look for the main character po sa Bible, it will come alive to you. Amen? So ang story po, ang Bible po is isang storya, it's a narrative, at meron siyang main character. And actually, we are living out the story of God. It's a story of God. It's the story of Jesus. And the Bible is not about the Bible. The Bible is about God. Amen? The Bible is about Jesus. Sabi sa Luke chapter 10 verse 25, and the lawyer stood up. Meron pa kami ng mga nito. Pakisundan na lang po yung aking mga binabasa. And the lawyer stood up and put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? And he said to me, well, what is written in the law? Ano lang sulat sa utusan? How does it read to you? Sabi ng lawyer, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. Sabi ni Jesus, well, you have answered correctly. Tama yung sinabi mo. Do this 100% of the time, and you won't need a Savior, for you will save yourself. Okay? Parang ganun yung sinasabi ni Jesus. You have answered correctly. Do this, and you will live, and you will have eternal life. But wishing to justify himself, sabi ng lawyer, who is my neighbor? Sino yung kapwa ko? I live in a high-rise. Wala akong kapitbahay. Solo lang yung bahay namin. Solo lang ako sa buhay. Who is my neighbor? And in attempt to answer the question ng lawyer, Jesus told one of the most famous stories in the Bible. Okay? And this is the story of the Good Samaritan. Para sagutin yung tanong ng lawyer, sinagot siya ni Jesus ng isang kwento. Basahin po natin yung kwento. Jesus replied and said, a man was going down from Jerusalem to Jericho and fell among robbers. And they stripped him and beat him and went away, leaving him half dead. And by chance, a priest was going down on that road, and when he saw him, he passed by on the other side of the road. Likewise, a Levite also, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, who was on a journey, came upon him, and when he saw him, he felt compassion, and came to him and bandaged up his wounds, pouring oil and wine on them. And he put him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. On the next day, he took out 2 denarii, and gave them to the innkeeper, and said, take care of him,
And whatever more you spend, take note of this, whatever more you spend, when I return, sounds like someone, when I return, I will repay you. Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the robber's hands? And he said, the one who showed mercy toward him. He couldn't even say the Samaritan. Di naman lang masabi yung ethnicity nung tumulong. Mamaya lang naman natin kung bakit. Then he said to me, go and do the same. Go and do the same. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito that we share together. Thank you for these moments that we share together, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, katagpuin mo ang bawat isa sa amin ngayong umaga. And right now, Father, as we dive deep into your word, reveal yourself to us, Lord. We worship you, Father. We honor your name. In Jesus' name we pray. Amen. Palawakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sino mo dito mga laking Sunday school? Meron ba dito mga laking Sunday school? Okay. Mga laking Sunday school. Ako po ay galing sa church at ako po ay laking church at laking Sunday school din po ako. At meron po kaming teacher sa Sunday school na ang pangalan ay si Sister Edna. Okay? Si Sister Edna po ay may trabaho siya 8 to 5 pero nag-volunteer siya tuwing Sunday para lang magturo ng Sunday school sa mga bata, sa mga uhugin na bata kagaya namin dati. Okay? At kung kayo po ay yung church po namin, ang problema sa church namin, minsan humahaba yung service. Okay? At kapag yung service ay mahaba, God is there. Ibig sabihin, kumikilos ang Lord. When church stop to the plan, wala si Lord doon. Ganon. Kaya lang, pag humahaba yung service namin, mga kapatid, si Sister Edna ay meron lang siyang materials. Okay? And it's only good for a certain amount of time. Pag humaba yung service, Sister Edna has to win it. Ibig sabihin, mag-i-invento na lang siya ng mga sasabihin niya kasi meron siyang material na only good for 30 to 40 minutes after ng preacher, tapos na rin si Sister Edna. Kaya lang, when the preacher is going into the anointing of God, napapahaba yung service, tapos nag-i-speak in tongues na yung pastor, yung papa ko po, ano na kami, titignan namin kung ano nangyari, tapos tatawagin kami ni Sister Edna. Kaya lang, wala nang material si Sister Edna. Kaya ang gagawin niya, minsan, ginagawa niya Q&A. Ginagawa niya Q&A yung, may mga Sunday school teacher, nasan yung mga Sunday school teacher natin? Nasa labas na ano? May iba pa bang Sunday school teacher dito? Baka naman naintindihan niyo yung sinasabi ko. So meron lang material si Sister Edna, at kapag napapahaba yung preacher, kailangan din pahabain ni Sister Edna yung Sunday school. Okay? Kailangan, naiintindihan ko na natin, kailangan niya rin pahabain. Tapos, minsan ginagawa niya na ng Q&A. Tapos minsan magtatanong siya, okay, boys and girls, sino dito nakakakilala kay Moses? Okay? Tapos tatanong niya, sino ang humati ng Red Sea? Tataas ako ng kamay. Sabihin ko, Jesus. Tapos sasabihin ni Sister Edna, well, tama ka naman. Medyo tama naman kasi di naman kaya kami ni Moses yun. Si Lord lang ang kaya gumawa nun. Sino ang nagligtas kay Daniel? Dun sabihin ko sa katabi ko, sabihin mo si Jesus, sabihin mo, ang Panginoong Jesucristo, para kumerinig ka. Ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, minsan, nakakalimutan po natin that the Bible is about Jesus. Minsan, we could miss the most obvious thing when it comes to the Bible. Minsan, we are approaching the Bible in a very cerebral way. Minsan, ang approach natin sa Bible ay masyadong pang-matalino na kumbaga, nakakalimutan na natin that the Bible is about Jesus. Amen? And just for fun, just to, para lang to prove my point, meron tayong mga mababasa ng mga scholars sa panahon natin ngayon that sasabihin nila,
Yung mga preachers, dapat medyo ina-avoid nila yung mga parables sa Bible. Kasi minsan hindi natin alam kung ano talagang ibig sabihin nila. And I was like, sir, with all due respect, I think that parable, just like any other script, just like any other story in the Bible, it's about Jesus. Amen? And if we're gonna look for Jesus sa Bible, it will come alive to us. It will unravel itself. Amen? Kung hahanapin natin si Jesus sa Genesis, makikita natin siya doon. Kung hahanapin natin si Jesus sa story ni Moses, makikita natin siya doon. Kung hahanapin natin si Jesus sa story ni Shadrach, Meshach at si Abednego, makikita natin si Jesus doon. All throughout the Bible, it's about Jesus. Amen? Amen? It's about God. And I would like to do that. Gusto ko gawin yun. At gusto ko hanapin si Jesus dito sa story na binasa natin. Huwag ko yan dito, si Jesus nga yung si Jesus nga yung nagkakwento, talaga natin siya. Ibig ko sabihin, dun sa story ng Good Samaritan, I think, once again, He is the main character. Okay? So, nag-usap sila ng lawyer, may tumay yung lawyer, at tinanong, Lord, paano ko maniligtas? Sabi ni Jesus, anong nakasaad sa Biblia? Anong nakasaad sa Scripture? Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Love your neighbor as yourself. Sabi ni Jesus, good. Alam mo naman pala, you know your stuff. Okay? Do this 100% of the time, and you will live. Maliligtas ka. Tapos sabi ng lawyer, who is my neighbor? At sinagot ni Jesus, yung lawyer, ng kwento. Okay? Doon sa kwento, there was a man, sabi ni Jesus, there was a man, and this man, hindi siya pinangalanan. Okay? And hindi alam ng lawyer, siya yung man dun sa story. And actually, pakituro yung katabi, sabihin mo, ikaw din yun. It's yung man dun sa story ay tayo. Okay? Yung lawyer. Ini-include tayo ni Jesus. He was a name. And sabi na sa story, he was going from Jerusalem to Jericho. Okay? Doon sa makaka-relate tayo dito sa storya kasi yung tao na ito ay pupunta from Jerusalem to Jericho. And if you're like me, minsan ang gusto natin sa buhay ay makarating from here to there. Naiintindihan niyo po ako mga kapatid? Minsan, ang goal natin sa buhay is to go from here to there. Once I graduated, pag nakagraduate na ako, then I will be happy. Pag nagkatrabaho na ako, then I will be happy. Pag nagkaasawa na ako, then I will be happy. And pag nagkaanak na ako, then I will be happy. Then I will be fulfilled. Once na tapos na yung mga anak ko, then I will be fulfilled. Once na nagawa ko to, once na achieve ko to, then I will be fulfilled. We are moving people, you and me. Pakisabi sa katabi, we are moving people. We always want to go from here to there. At ang tingin natin, it's greener on the other side. Narinig niyo na yung phrase na, the grass is greener on the other side. Narinig niyo na po yun? Narinig niyo na yung phrase na yun? Lagi tayong papunta doon. Kaya maraming tao nag-a-abroad. Kaya maraming tao ayaw tumigil kung saan. Kasi hindi sila nakukontento kung nasaan sila. Because they think the grass is greener on the other side. But I tell you what, the grass is greener where you water it. Hello? Kung saan ka nagdidilig, the grass is greener in that place. So, yung mindset natin mga kapatid, palaging papunta doon, from here to there, just like this man. He was going from Jerusalem to Jericho. And in an attempt to go from Jerusalem to Jericho, what happens? Life happens. Sa attempt natin na mapapunta ang ating mga buhay, going from here to there. Once na nakagraduate, once na nakapag-asawa, once na nakapagtapos, once na nakapagtrabaho, once na ganito, once na ganyan. In an attempt to go from here to there, what happens? Life happens. Life beats you up on the way. Doon sa storya, wala namang sinabing itong tao na ito ay mabuti o masama.
Okay? Wala na kasi, narinig na ba yung, bakit palagi may nangyayaring masama doon sa mga mabubuting tao? Well, have you noticed? Good things happen to really bad people. So the point is, life is unfair. Amen? Life is unfair. Wala naman tayo masamang ginagawa, pero may mga masamang nangyayari sa atin. Pero sa mga masasamang tao, ang gaganda ng mga nangyayari sa kanila. So life is unfair. Galing ka lang naman sa youth night, di mo nabangga ka na. Di ba? Life happens. Ang bait-bait ng bata, ba't gano'n ang nangyari? Di ba? Naiintindihan niyo mga kapatid? So the point is, life is unfair. Dumarating talaga sa point na nakakaranas tayo ng hindi maganda. Dito sa storya, yung nagta-travel na tao, binugbog siya na hindi natin alam kung anong dahilan. And it's interesting, sabi niya sa storya, he was left half dead. Half dead. Malapit nang mamatay. Pakitingnan ko ang katabi. Napakitingin lang yan, pero dying inside na yan. Ang kapogi-pogi, ang ganda-ganda lang yan ngayon, pero hindi natin alam. On the inside, we're dying. And it's so interesting, sabi sa Bible, we could be half dead. Maaaring buhay tayo sa panlabas, pero patay na tayo sa loob, kasi hindi pa tayo buhay kay Kristo. We are half dead. We were left half dead. Sabi pa dun sa storya, and by chance, yung tao na ito ay iniwan na malapit na mamatay, malapit na malagatan ng hininga, he was half dead, nahinga pa naman pero malapit na mamatay. And by chance, sabi ni Jesus, may dumaang Pariseo. Okay? May dumaang priest, may dumaang tagapagturo ng kautusan. And back in the ancient days, back in the days of Jesus, yung mga tagapagturo ng kautusan, sa ulatin nila yung 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay, sa ulatin nila lahat yun. Ibig sabihin, the very personification of the law came passing by. At nakita niya yung taong malapit ng mamatay. Ay. Sorry po. Dito na lang ako. So, ano nangyari? So, dumating yung tagapagturo ng kautusan at nakita niya yung taong malapit ng mamatay. Nakita niya yung binugbog ng mga magnanakaw. At sabi ng tagapagturo ng kautusan, well, that sucks. Nagdire-diretso lang. That's what law does. Yan ang ginagawa ng kautusan, mga kapatid. Ang ginagawa ng kautusan, ma-realize natin na malapit na tayo mamatay. Oh, you're gonna die. You're not gonna last long. You're bad. Yan ang ginagawa ng kautusan. Sabi sa, kung hindi ko ako nagkakamali, pakicorrect na lang po ako kung mali yung sasabihin ko. Pero sabi sa Romans chapter 7, verse 7, dahil sa kautusan, nagkaroon tayo ng kamalayan saan? Sa kasalanan. Okay? At dahil alam natin masama tayo, dahil sa kautusan, kapag binabasa natin ngayon ang kautusan, nare-realize natin how bad we are. And we are dying. Amen? So law cannot save us. Hindi tayo kayang iligtas ng kautusan. Dahil nga kasi sa kautusan, nagkaroon tayo ng kamalayan sa kasalanan. Imagine, kung walang kautusan, wala din kasalanan. Kung walang rules, wala kang i-violate. Tama mo ba ako, mga kapatid? Kung walang rules sa kalsada, pwede mo gawin kahit na anong violation. Pwede kang mag-helmet, pwede kang walang lisensya, pwede kang walang rehistro. Tapang lang. Ito din ako, mga kapatid. Pero dahil merong rules, meron kang i-violate. Amen? At dito sa storya, makikita natin na yung personification ng law.
personification ng kautusan, dumaan dun sa taong malapit na mamatay. And take notice, kung taong malapit na mamatay ay ikaw. Okay? At sabi niya, wala akong may tutulog sa'yo. Hindi kita kayang iligtas. Which tells me, hindi tayo kayang iligtas kahit nagana tayo sumunod sa kautusan. Okay? Kahit na anong sunod mo sa law of Moses, sa Ten Commandments, hindi ka kayang iligtas ng kautusan. At dahil sa kautusan, marirealize natin that we are bad. Pakasalanan tayo. Amen? And so, after dumaan yung nagtuturo ng kautusan, dumaan ang isang Levita. Okay? Isang Levite. Ang Levite po, mga kapatid, ay mga nagtatrabaho sa templo. Okay? Mga worship leader, ito sila. Mga kagaya ni Ate Rio, si Kuya Tong, si Juday. Mga worship leader ito. Mga upright citizen. Okay? Sila yung mga mababait na tao sa community. At pagdaan ng Levite na ito, at makita niyo yung taong malapit ng mamatay, ganon din ang ginawa niya. Hindi niya kayang iligtas itong tao na ito. Which tells me, mga kapatid, ang feeling kong ini-insinuate ni Jesus dito sa story na sinabi niya may dumaan na Levite, hindi ka kayang iligtas kahit na gano'ng kabuti ang mga ginagawa mo. Kahit gano'ng ka nakabait, pakitin na nakabait kung nga po bang mabait yan? Kahit gano'ng kabait, sabi sa Bible, good works won't save you. Kahit kagano kabuti kang tao, hindi ka kayang iligtas ng kabutihan mo. Okay? Kahit gano'ng kakabait, kahit nag-aabot ka ng mga pusa, ng mga aso dahil naaawa ka sa kanila, nagbibigay ka sa ganito, nagbibigay ka sa ganyan, nagbibigay ka sa charity, hindi ka kayang iligtas ng kabutihan mo. Okay? And yung sa Levite, hindi ka rin kayang iligtas ng mga tao mabubuti sa'yo. Hindi ka rin kayang iligtas ng mga tao mababait. Amen? Hindi ka kayang iligtas niya. And so, sino magliligtas sa atin? And then the plot thickens. Biglang dumilim ang paligid. At sabi ni Jesus, and then, a Samaritan came by. A Samaritan came by. Jesus, habang natuturo siya, ang audience niya, mga Hudyo. Okay? And just FYI, for your information, galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Okay? Galit sila. Nandidiri sila. Yan. Nandidiri sila sa mga Samaritan. Kasi ang mga Samaritan, mga half-breed. Okay? Sila yung mga half Hudyo, half ganito, mga half German, half Shepherd, mga gano'n. Half-breed sila. Yung mga, ayaw nila, kahit man lang makipagkwentuhan, hindi sila nakikipagkwentuhan sa mga Samaritano. Hindi man lang sila mag-share ng pagkain sa kanila. Kapag nahuli sila na nakikipag-usap or kumakain ng kasama ang Samaritan, pandidirihan ng mga Hudyo. Ganon sila, ganon nila kahit ang mga Samaritano. Okay? And sabi ni Jesus, I love Jesus, and sabi niya, and then, a Samaritan came back. Now, I know what happens. Dito napahigop ng hangin yung mga audience na Hudyo ni Jesus. Kapag ang Samaritano, ang bida sa storya, I swear. Kasi galing nga sila sa mga Samaritano. Pero hindi sinabi ni Jesus, niligtas niya. And then he helped him. Tinulungan niya yung taong malapit na umakan. Sabi ng mga Hudyo, impossible. Hindi yun mangyayari. As a Samaritan, they are bad people. Yung mga ano yan, mga half-breed yan, hindi nila tutulong, imposible mangyayari yun. The audience have to have that sentiment sa isip nila. Kasi galit sila sa mga Samaritano eh. Okay? Pero silang ganun na iisip. We can assume. Kasi mga Hudyo, galit sa mga Samaritano. Dahil nakuha niyo pa yung point ko, mga kapatid. Pero ang sabi ni Jesus, He helped him. Tinulungan ng
Samaritano. Alam niyo po mga kapatid, let's pause the story. Pag nag-gather tayo ng ganito, sa gawain ng Diyos, sa gawain ng church, yung nagkakaroon ng intersection, tingnan niyo po kung masusundan niyo mga kapatid. Pwede na ba? Siguro sa mga walang crack, ano? Tingnan niyo po kung masusundan niyo mga kapatid. Kapag nag-gather tayo sa mga ganitong gawain, nagkakaroon ng intersection yung ating mga tradition and truth. Okay? Yung mga nakasanayan natin at yung katotohanan ng Biblia, nagkakaroon ng intersection. And sometimes, nagkakaroon ng pagkikiskisan ang ating mga tradition, ang ating mga kasalanan, ang ating mga nakasanayan sa truth ng Biblia. Naiintindihan niyo po ako mga kapatid? Minsan kapag nakikinig tayo sa mga ganitong sermon, nare-realize natin na dapat pala ganito. Ito yung katotohanan ng Biblia, so dapat palang iwan ko na to. And sometimes, ang ginagawa ko po, kapag ako'y nakikinig sa mga tao na tuturo, kapag nare-realize ko na dapat pala ganito, I take a little bit of my tradition and take a little bit of truth, and that's my faith. Pero kung ginawa ko yung faith ko, sinong Diyos? If you make your faith, who's God? Nakikatsi mo yung gusto kong sabihin mga kapatid? Minsan, kapag umattend tayo ng church, kailangan natin iwan lahat ng mga tradisyon natin, kailangan natin iwan lahat ng mga nakasanayan natin, kailangan natin iwan lahat ng ating mga kasalanan, and take the truth to heart. Parang solo lang ako dito Minsan, ang ginagawa natin, pinapreserve natin yung tradition natin dahil sanay na tayo doon. Kasi doon tayo ganun tayo pinalaki ng mga magulang natin. Pinalaki tayo na dapat ganyan ka, dapat ganito ka, huwag kang makikisama dyan, huwag kang makikisama dito. Dapat galit tayo sa kanila, dapat ginajudge natin sila, dapat hindi tayo sasama sa kanila. Minsan, meron tayong mga tradition, dapat pumunta tayo sa gathering ng mga believers. Kailangan natin iwan ang ating mga tradition and take the truth of God. And the truth of God is what? Love your neighbor. Pakisabi sa katabi, mahal kita. Kahit ganyan ka. Chance mo na. Joke lang. Pero diba, minsan kailangan natin iwan yung mga tradisyon natin. Kailangan natin iwan yung mga nakasanayan natin. At kunin kung ano ang katotohanan ng Biblia. At ang katotohanan ng Biblia, mga kapatid, we should love our neighbor. Mahalin natin ang mga kapwa natin. Amen? Mahalin natin ang ating mga kapwa. Now, going back to the story, after dumaan ng Samaritano, tinulungan niya yung tao malapit na mamatay. At sabi ko sa storya, binalutan niya yung mga sugat, binuhusan ng langis, binuhusan ng wine, tapos binalutan yung mga sugat. And then, interestingly, sabi sa binasa natin story, itong Samaritano na ito, bago niya tulungan, bumaba siya mula sa kanyang animal, bumaba siya mula sa kanyang kabayo, at tinulungan ito, tao na ito. Bakit dadig mga kapatid? Yung animal na sinasakyan ng mga tao, it represents glory. It represents stature. Ibig sabihin, meron kang donkey, meron kang kabayo, medyo ano ka, medyo angat ka, kasi meron kang alanan gano'n, medyo mayaman ka. And then, nung bumaba siya, tinulungan niya yung tao. It sounds like someone, kasi sabi sa Bible, he who knew no sin became sin, so that we might become
the righteousness of God. Kasi after niyang bumaba mula sa kanyang glory, after niyang bumaba mula sa kanyang kabayo, which signifies power, bumaba siya mula doon at tinulungan niyo itong tao na ito at siya yung isinakay niya doon sa kanyang kabayo. Ulitin ko po yung sinabi ko. He who knew no sin became sin so that we might become the righteousness of God. Nung pinirich ko po sa church namin, nagpalakpakan yung mga tao. Thank you, Lord. May nararamdaman. I'd like to propose an idea to you for your consideration, mga kapatid, that maybe hindi natin kaya maging good Samaritan. Amen? And maybe the good Samaritan is Jesus. Nung sinabi ko sa church namin, talagang nagpahalapakan din talaga eh. Sobra silang amazed sa mga, sa mga observation, na-amaze sila. Oh. Dito, mahirap yung please sa mga tao. Joke lang po. Alam ko po kung nakikinig ko kayo sa akin. Maybe, hindi natin kaya maging good Samaritan. No one is that good. The audience have to have that sentiment. If you are a thinking person, sige isipin niyo po, kaya niyo bang maging good Samaritan? Kaya niyo, kapag may nakita kayo pulubin yan sa labas, tutulungan niyo, dadalhin niyo sa kung saan, para lang mahalagaan. Kaya niyo gawin yun? Sabi ni Jesus, do that 100% of the time. Kaya niyo bang gawin yun 100% of the time? Hindi. Si Lord lang ang kaya gumawa nun. Si Lord lang ang kaya magpagaling ng mga sugat natin. Si Lord lang ang kaya magpagaling ng mga sakit natin, mga kapatid. Si Lord lang ang kaya magdala sa mag-alaga sa atin. Ilagay tayo sa kung saan hindi naman talaga natin deserve. Amen? That's God. Only God can do that. Hindi natin yung kaya gawin. So I'd like to propose an idea to you, mga kapatid, that maybe we cannot be the good Samaritan. Only Jesus is the good Samaritan. Amen. Amen. Now, having established that, na na-realize natin that Jesus is the good Samaritan, at nung sinakay niya na yung tao dun sa kanyang kabayo, para sa akin, tapos na din yung storya eh. Diba? Para sa akin Para sa akin, parang ang sarap nang i-preach nun. I still cry at the end. Kasi sinakay na sa kabayo, tapos silang dalawa naglalakad, tapos may sunset, tapos nagliliparan yung mga ibon, humahangin. Di ba? Parang tapos na yung storya eh. Di ba? Pero hindi pa. Hindi pa tapos yung storya. And Jesus, sobrang specific ni Jesus, nung after na nung isakay sa kabayo. Sobrang specific ni Jesus. At meron sinabi ko sa storya na munting bahay panaluyan. Well, by the way, if it's not too late, ang title po ng preaching natin ngayong umaga is Munting Bahay Panaluyan. Well, tapos na po ako sa intro. So Jesus gets very specific dito sa storya. Okay? Sundan niyo po ako kung masusundan niyo ako sa tayo pumunta. Sundan niyo lang po yung storya. Tingnan po natin kung anong mangyayari. Tingnan po natin kung anong i-reveal ng Lord sa atin. Jesus gets very specific dito sa storya na ito. Yung akala mo tapos na sana dun eh. Feeling ko tapos na yun eh. Tapos na eh. Diligtas niya na. Sinakay niya na sa kabayo. Tapos na. Parang pag may tropa ka na nagkakwento, tapos sobrang haba na ng kinakwento, kung ano na ng mga detalye, dapat kanina ka pa pumigil. Ang ganda na ng story. Pag may may nagta-testimony, tapos pinapakalan ng mga tao, tapos hindi pa pala tapos yung tinatestify, dapat tumigil ka na! Diba? Ang sarap na sana pakinggan. Kaya, ang haba ka masyado eh. Jesus, hindi pa pala tapos yung storya. So nagkaroon ng mention ng isang bahay panaluyan. Sa English po ay inn. Okay, sabihin niyo po inn. Nakakita na po kayo ng inn? Parang motel, ganyan. Parang bahay panaluyan. Motel, mga ganyan. And, nung dinala ni Jesus, nung dinala mo dun sa Samaritan, itong
tao na ito dun sa inn. He gets very specific dun sa storya. Okay? And by the way, ito pong road, itong highway, nasusundan niyo po mga kapatid, pakinggan niyo po ito kahit dito na lang kayo mag-focus. Dito sa part ng storya na ito. Yung highway papunta sa Jericho, mula Jerusalem to Jericho, totoo po itong highway. Okay? At itong highway na ito ay, back in the ancient times, ay kung saan itong highway na ito, itong daan na ito, mula sa Jerusalem papunta sa Jericho, ay puno ng mga krimen. Okay? Talagang doon may pinapatay. Doon may mga binubugbog. Doon may mga ninanakawan kasi madilim doon. Doon may mga nirarape. Doon may mga nakukuha niyo po yung sinasabi ko. And some entrepreneurs, mga businessmen, ang sabi nila, magtayo tayo ng mga bahay panuluyan. Nakakita sila ng opportunity ng business na kung saan doon nila ilalagay yung kanilang mga inn, yung kanilang mga hotel, yung kanilang mga motel, yung kanilang mga munting bahay panuluyan para ma-minimize yung mga krimen. Para may mga tawag dito, may mga tuluyan, yung mga manlalakbay. Yung mga nabubugbog, yung mga nananakawan, meron silang tutuluyan. Nakakita sila ng opportunity for business. Okay? And meron po lang ako for observation dito sa munting bahay panuluyan na binanggit ni Jesus. At dito na po tayo magtatapos. Meron lang po 4 na puntos dito sa conclusion nito. Ang unang pong puntos dito sa conclusion natin is our proximity to pain. Pakisabi nga po, proximity to pain. Anong ibig sabihin po ng proximity? Ang ibig sabihin po ng proximity, mga kapatid, is our closeness to pain. God called us to be close to pain. Tinawag tayo ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, pakita po ang katabi, ikaw ba ay Kristiyano? Okay, ano sagot po? Ano sagot? Ano pong sagot? Yes. Kung Kristiyano tayo nandito, tinawag tayo ng Lord para maging malapit kung saan may mga taong nasasaktan. Okay? Tinawag tayo ng Diyos kung saan dapat naandun tayo kung saan mayroong nahihirapan, kung saan mayroong nasasaktan, kung mayroong isang binugbog, kung saan mayroong ganito, kung saan mayroong ganyan, dapat naandun tayo. Amen? Bakit? Bakit? Kasi Jesus might be hinting. Itong munting bahay panuluyan na ito, Jesus might be hinting of something that He said that He would build, a place na kung saan we would heal, a place na kung saan we would serve, and we would serve others, a place we would heal and we would heal others, a place na maglilingkod tayo, a place na kung saan magsaserve tayo sa Lord, a place kung saan magpapakita tayo ng pagmamahal sa isa't isa, a place na kung saan magpapakita tayo ng grace sa isa't isa. I think that, malapit na ako malugad. I think the inn is the church and the church is the inn. Nung sinabi ko po yun sa church namin, nakuha niyo ba yung gusto ko sabihin, mga kapatid? Maybe, just maybe, I'd like again to propose an idea to you na itong munting bahay panuluyan na sinasabi ni Jesus is something, He is hinting to something that He would build. Sabi niya, Peter, upon this rock, I will build my... Again, Peter, upon this rock, I will build my church. So again, I think the aim is the church and the church is the aim. Ang tinutukoy ni Jesus dito sa story na ito ay church. And by the way, church is not the building. It's our heart posture. Sabi sa Bible, you are the temple of God. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang church. And observation lamang din sa pinag-uusapan natin, church should be close to the pain. Kung saan may nahihirapan, kung saan mayroong sakit, kung saan may nagdurusa,
tayo close sa pain. Hindi tayo close sa paghihirap. Mga kapatid, now is the time na bilang mga Kristiyano and bilang the Church of Jesus, we should be close to the pain. I'm sorry, kung saan merong hirap, kung saan merong sakit, we will be there. As the Church of Jesus. As the Church of Christ, we will be where pain is. Amen? Dapat pag nagdurugo yung kaibigan mo, dapat natatalsikan ka ng dugo. Kapag umiiyak yung kaibigan mo, kapag umiiyak yung kapwa mo, dapat naluluha at kamanlang. Naintindihan niyo mga kapatid? Walang pruweba eh. Di ba pag yung kaibigan natin binarel, kunwari lang, huwag naman sana mangyari. Kahit pa paano matatalsikan ka ng dugo eh. Kasi malapit ka sa kanya eh. Amen? Nagigets niyo mga kapatid? Ang church dapat gano'n. Huwag tayong matakot matuguan. Huwag tayong matakot maluhaan. Huwag tayong matakot matumihan. Kasi si Jesus, hindi siya natakot matumihan. Hindi natakot matuguan si Jesus. Hindi siya natakot maluhaan. Pasensya na po kayo, sakit talaga na lang ko. But you like what I'm saying mga kapatid? Kung saan may paghihirap, dapat na andun tayo. Dapat church ang first to the scene. Kasi tell you what, kapag yung tao na yan, ang unang tumulong dyan, hindi mananampalataya, sa hindi mananampalataya yan sasama. Pero kung tayo ang una sa eksena, kung tayo ang naunang tumulong, kung tayo ang naunang naandun, sa gitna ng kanyang pagluluksa, sa gitna ng kanyang paghihirap, Kristiyano ang unang naandun, sasama yan sa'yo. Amen? Proximity to pain, mga kapatid. As the Church of Jesus Christ, we should be close to pain. Amen? And then, sabi sa storya, sabi ni Jesus, sabi nung Samaritano, dun sa innkeeper, sabi niya, take care of him. Take care of him. Yun ang utos dun sa may-ari, dun sa nagmamanage ng bahay paano nila. Sabi niya, take care of him. Mga kapatid, hindi lang dapat tayo malapit sa pain. Yung proximity to pain, hindi lang dapat yun, mga kapatid. We also carry the permission to care. Binigyan ka ng Lord ng permiso para mag-alaga. Well, if you've been in church for a long time, nung sinabi ng Good Samaritan na take care of him, usually we would follow. Typically, we would follow up that command na wala na nangyari sa kanila. Diba? What happened to them? Well, nabugbog, nasaktan, binugbog ng buhay, namatayan, nasaktan, nahirapan. Alagaan mo. Ano nangyari sa kanila? Well, did they bring it upon themselves? Kasi you reap what you sow. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. And people were like, bakit ang tingin ng mundo sa church, hindi tayo mapagmahal ng mga tao? It's so weird, mga kapatid. Kasi inutusan tayo ng Lord na mag-care sa iba. Inutusan tayo ng Lord na mag-alaga sa iba. Inutusan tayo ng Panginoon na magkaroon ng concern para sa iba. Pero minsan, well, we care for everybody. We love everybody, but not you, sir. Kasi malakas kang pagsulat. Ang lakas mo mag-scatter. Kaya, not you, not today. We care for everybody. We love everyone, but not you, sir. Kasi, sugarol ka eh. We care and love everyone, but not you. Kasi, prostitute ka, hindi ka. We care and love everyone, but not you, not you today. Kasi, part ka ng LGBT community.
So, we care for everyone, but not you. We have category, we have checklist para sa mga tao na aalagaan at pakikialaman and we will care about. Meron tayong checklist, meron tayong category. Mga kapatid, now is the time na sirain natin ang mga checklist at category ng mga tao na dapat lang natin alagaan, and we reserve the right and we have permission from God to care for people. Amen! Dapat wala tayong sinisino. Pakisabi sa katabi, dapat wala kang sinisino. Dapat lahat. Dapat may pakialam tayo sa lahat. Kahit na gano'n kasama pa yan. Doon sa storya, hindi naman natin alam kung anong ginawa nun nung taong binugbog. Maybe sinabihan na, pangit-pangit mo, kaya siya binugbog. Wala. Hindi natin alam Mamaya, baka ninakawan niya yung mga tao na nakaw sa kanya. Binalikan lang siya. Hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong ginawa, anong history ng tao na ito. Ang tanging utos lang ng Good Samaritan ay alagaan. Hello! Bilang Kristiyano, dapat wala ka ng pakialam sa history ng tao. Wala ka na dapat pakialam sa nakaraan niya. Ang tanging utos lang ng Diyos sa ating mga kapatid, alagaan mo yan. Gets niyo po ako? We have to have proximity to pain. Permission to care. And sabi ko sa story, nung dinala ng Good Samaritan, itong tao na ito, tulad sa inn, sabi nga, alagaan mo. Tapos, sabi ng Good Samaritan, here's 2 denarii, 2 denaryo. Yung denaryo po, ang isang denaryo ay equivalent for a day's work. Ibig sabihin, yung sweldo sa isang araw, magkano ba ang sweldo niya sa isang araw? Kasi nasa minimum kami, 400 lang yun. So, kung puwari ay minimum, here's 2 denarii, 800 pesos. Tapos sabi niya, whatever more you spend, I will pay when I come back. Yung Good Samaritan, mga kapatid, yung Good Samaritan wants to partner doon sa innkeeper, doon sa nagmamanage ng inn, gusto niyang mag-partner. Sabi niya, ito yung 2 denaryo, at kung magkano pa man ang gagastusin mo, pagbalik ko, babayaran kita. When I come back, it sounds like someone, mga kapatid. It sounds like Jesus. Ibig sabihin, Jesus wants to partner with you. And whatever more you spend para sa kaluluwa, whatever more you spend para sa tao, whatever more you spend para lang maalagaan ang isang minsan, mga kapatid, to care for someone, minsan kailangan mong bumunot sa iyong sariling bulsa. Hello? To love someone, minsan kailangan mo rin maglabas. Hindi na ata ako naiintindihan, mga kapatid. Minsan, inuutusan rin tayo ng Diyos na yes, I'm gonna keep you going, I'm gonna bless you. But you have to use your own money. But, when I return, I will pay you. Babayaran kita. Re-rewardan kita. Kung ano man yung ginastos mo, ibabalik ko. Ng sobra pa. Ng siksik, liglig at umaapaw. Minsan, hindi ko alam kung sino itong kausap ko. Maybe a pastor or a leader dito sa church or kung sino man. Maybe mga cell group leaders, mga kapatid. Yung mga cell group leaders yun na yan, kapag bumubunot yan sa kanilang sariling bulsa para alagaan ka, i-over natin sila. Hello? Kasi gumagastos yan. May mga cell leader ba dito, mga kapatid? Gumagastos ba kayo? Para sa mga cell members nyo? Diba? Hindi lamang proximity to pay, mga kapatid. Hindi lamang permission to care.
we also have the power to spend. The power to spend. Pakisabi sa katabi, meron kang power to spend. Amen? You see, if God can get money through you, okay? If God can get money through you, He will give it to you. Uulitin ko po. Nung sinabi ko yun sa church namin, nagpalak-palak talaga sila eh. Wait. Antay nyo. If God can get money through you, ibig sabihin dumadaloy, ibig sabihin hindi nagbabara kasi hindi nakatiko. If God can get money through you, He will get it to you. Yes. You have a power to spend, kapatid. Minsan, kailangan mo rin bumunot. Pakisabi sa kabe, bumunot ka rin. Huwag puro libre. Huwag kang laging umasa sa libre. Amen? Minsan, kailangan mo rin bumunot. Kailangan mo rin gumastos para sa kaluluwa ng iba. Hindi pwede, hindi ka bumunot eh. Amen? Nagkakaintindihan tayo dito kasi lahat tayo dito Kristiyano. Tama ba ako? Nagkakaintindihan tayo. Minsan, para makawin tayo ng kaluluwa, nabalitaan ko, magkakaroon kayo ng evangelistic ministry kung hindi ako nagkakamali. Tama po ba ako? Magkakaroon kayo ng evangelistic ministry? Ngayon lang nila nalaman, sorry. Hindi pa pala na yung sorry po. My bad, sorry po. Hindi pa na-approve, sige. Pero maganda po yan, maganda yung ministry na yan. Pero if you're gonna go to that ministry, mga kapatid, ihanda nyo ang inyong mga bulsa. Spoiler no, sorry mga kapatid. Sorry po. Pero kung gagawin niya talaga yung ministry na yan, ihanda po natin ang ating mga bulsa kasi bubunot at bubunot tayo para sa kaluluwa. Kasi ano sabi ni Jesus? I'm gonna give you to the night. I'm gonna bless you. I'm gonna keep you going. I'm gonna grease the wings. Lalagyan natin ng grasa ang gulong para tumakbo. Pero, kailangan mo rin gumastos. Mawawalan ka rin. Pero anong pangako ng Lord? When I come back, I will repay you. Amen. Proximity to pay, permission to care, power to spend, and lastly, a promise to hold. A promise to hold. You see, dun po sa storya, we're just passing through. Tayo ay dumadaan lang sa mundo na ito. Tayo ay mandalakbay lamang. Tayo ay mga sojourners lamang. Hindi ka taga rito, taga langit ka. Tayo ay dumadaan lang dito. But, in the midst of going from Jerusalem to Jericho, life happens in between. Doon sa mga kagustuhan natin na makapunta doon, makakuha ng ganito, maka-achieve dito, makagraduate, makapagtrabaho, makapag-asawa, magkaroon ng anak, magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan. In our attempt to go from here to there, life happens in the middle. And sometimes, nararanasan natin yung mga loss, yung kamatayan, nararanasan natin yung mga sakit, nararanasan natin yung chaos, but sometimes we experience the beauty and the miracle of God. Ang tanging masasabi lang natin, lahat mararanasan natin in the middle. Nung attempt natin to go from here to there, from Jerusalem to Jericho, mararanasan natin ang life doon sa gitna. And sometimes sasabihin natin, life is good. Minsan hindi good ang life eh. Naranasin nila yun, may kumamusta sa inyo, pero ang sagot nyo, okay lang. Pero habang tinitingnan nyo na yung inyong mga sarili, hindi naman talaga okay lahat eh. Naiintindihan niyo po ako mga kapatid? Last week, namatay yung pinsan ko eh. Sa cancer. Pinsan ko po yun. And sometimes, we're not made for that. We're not made for death. Na kung saan nakakaranas tayo ng iba't
in the midst of all of that, ng lahat ng nararanasan natin mga kapatid, we have a promise to hold. And that promise is that Jesus is coming back. At pagbalik ng ating Panginoon, everything will make sense. Yung mga bagay na hindi nag-make sense, hindi bakit ito nangyari? It doesn't make sense eh. Bakit ito nararanasan? Mabait naman ako? Bakit ganito yung nararanasan ko? Mabait naman ako tao, naglilingkod naman ako sa church. Every Sunday nasa church ako. Nagbibigay din ako sa tao. Nagbibigay ako sa mga magulang ko. Ang bait ko naman, ba't ko ito nararanasan? Lahat ng mga bagay na hindi nag-make sense, now, pagbalik ni Jesus, it will all make sense. And He's gonna wipe every tear in your eyes. Lahat ng luha, wala na. Lahat ng sakit, wala na. Pagbalik ng ating Panginoon, we have a promise to hold. You know what? Come Lord Jesus in the Revelation truly means. Di ba sabi ni John, come Lord Jesus? Ibig sabihin po ng come Lord Jesus, mga kapatid, it's not an escapism language. It's an endurance language. Minsan sinasabi natin, come Lord Jesus. Akala natin, kung sinabi, come Lord Jesus, Lord, ayaw na namin dito. Lord, gusto namin dalhin mo na kami dyan. Okay, gusto natin mag-escape. It's not an escapism language. It's an endurance language, mga kapatid. Come Lord Jesus means, ang ibig sabihin ng come Lord Jesus, mga kapatid, is that, Lord, I know you're coming back. I know you're coming back, Lord. I know you will return. But right now, I can endure another day. I can endure another pain. I can endure another struggle, Lord, because I know that you are coming back. Huwag natin gamitin yung come, Lord Jesus, just to escape reality, just to escape this life, mga kapatid. Come, Lord Jesus means I can endure another day because I have a promise to hold and I know my God will come back soon. And you have to step into it. We have to live life. We have to live life like God is coming back. Dapat ganun tayo mamuhay. Step into it. Sabi mo sa katabi mo, humakbang ka. Huwag pa laging depensa. Huwag laging patras. Huwag laging paurong. Hello? Huwag tayo laging umaatras sa challenge. Huwag tayo laging umaatras kapag mayroong sakit. Huwag laging may pain. Umaatras tayo, mga kapatid. Now is the time to step into it. Humakbang ka na. Time is of the essence. God is coming back. Malapit na siya bumalik. And what we are doing, ano ginagawa natin ngayon? Now is the time to step into it. Now is the time para humakbang tayo. Where there is pain, we will be there. Where there is chaos, we will be there. I will endure because I know I have a promise to hold. God is coming back. I will step in. Hahakbangan ko yung pinapagawa ng Diyos sa akin. Hahakbangan ko yung purpose ng Lord sa akin. Hahakbangan ko yung will ng Panginoon sa akin. At ang will ng Lord para sa ito, mga kapatid, para sa atin, mga kapatid, is to be with people who are hurting. To be with people who are dying. To be with people who are half dead. Clinging for all their life. Tinatawag tayo ng Diyos para sa kanila. Amen? Dito po ako magtatapos. Naglaro po ako ng table tennis nung ako po ay elementary. At habang naglalaro po kami, natalo po ako ng first set. Galing ko, no? Natalo ako ng first set. In between the set, tinawag po ako ng coach ko. Sabi niya, sila halika. Kaya ka natatalo, kaya ka nai-scorean, kasi palagi kang paatras. Sabi niya, humakbang ka. Gamitin mo yung step mo. Kasi kapag tumitira po ako, gumagano'n ako eh. Pero sabi niya, iyan mo ba? Huwag kang palagi paatras kasi pag umi-spike yung kalaban, pag umaatras ako, hindi ko na sa patras niya ako eh. So sabi niya, humakbang ka. Step in. Ikaw naman, umatake ka naman. Ikaw naman ang mag-spike. Ikaw naman, humakbang ka. Hindi ka mag-spike kung hindi ka hahakbang. Huwag laging paurong. Second set. Ginawa ko yung sinabi ng coach ko.
Humakbang ako. Hinakbangan ko. Tapos nag-spike na ako. Napanalo ko po yung second set, mga kapatid. Anong connection nun sa story? Wala lang. Gusto ko lang sabihin magaling ako ng table tennis. Joke lang po. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, mga kapatid, don't spend another day on your heels. Don't spend another day na nagre-retreat. Don't spend another day na paatras. Don't spend another day na paurong. Now is the time to step in. Now is the time na humakbang. Now is the time to know that, Lord, you are coming back and I'm gonna step in. Hahakbangan ko lahat ng pinapagawa mo sa akin, Panginoon. Now is the time. Time is of the essence. Malapit na bumalik ang Diyos. At habang nag-aantay tayo sa kanyang pagpabalik, humakbang tayo at maging blessing, maging pagpapala tayo para sa mga taong nasasaktan, para sa mga taong... Hallelujah. Tayo lahat po ay tumayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.